Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalan. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Miyerkules, April 22, 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat nyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Dating House Speaker Martin Romualdez idinepensa ang sarili sa kita ng alegasyon ng korupsyon laban sa kanya. Sa isang video message, iginit ni Romualdez na hindi siyang mastermind sa katiwalaan sa budget at flood control project. Hindi siya umano papayag na maging scapegoat o fall guy para sa mga aksyon na hindi niya naman ginawa. Git pa ni Romualdez, walang ebidensya na magpapatunay na sangkot siya sa plunder o pandarambong o iba pang paglabag na inuumang ng ombudsman laban sa kanya. Markado! Dating House Speaker Martin Romualdez, pinalaga ng pagugnay sa kanya sa irregularidad sa pambansang budget. Sa kanyang video message, iginit Romualdez na hindi trabaho ng isang tao lamang ang pagpopondo, kundi produkto ito ng constitutional process ng ehekutibo at ng Kongreso. Sinabi ng dating House Speaker na hindi siya naging bahagi ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee, gayon din ng Small Committee para sa budget. Itinuro niya sina dating Senate President Francis Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na instrumental o gumawa niya ng mga desisyon sa budget. Markado! Office of the Ombudsman, hiniling naman sa Sandigan Bayan na mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kinumpirma yan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nagpasyaan niyang kanilang tanggapan na gawin ang request upang hindi matakasan ng respondent ang kaso. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniling din nila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipasailalim sa freeze order ang mga ari-arian ni Romualdez dahil bahagi ito ng mga inimbestigahang anomalya sa ilang infrastructure projects ng gobyerno. Markado! Hiling naman na travel clearance ni dating House Speaker Martin Romualdez inaprobahan ni House Speaker. Batay sa dokumentong ibinahagi ng opisina ni Romualdez, nakatakda sanang bumiyahe si Romualdez sa Singapore mula April 20 hanggang May 4 para sa follow-up ng kanyang angioplasty surgery sa puso. Sumultan si Romualdez sa DOJ para ipaalam ang naturang biyahe dahil na rin sa ipinataw na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO sa kanya. Sa sulat, tinitiyak ni Romualdez na babalik siya sa bansa matapos ang kanyang medical engagement. Markado! Leyte Congressman Romualdez hindi lumabas ng bansa. Yan ang kinumpirma ng opisina ni Romualdez sa kabila ng pagpayag ni House Speaker Faustino D. III sa hiling na travel clearance ng mambabatas. Wala namang nabanggit na dahilan ng tanggapan ni Romualdez sa hindi pagtuloy ng biyahe ng dating House Speaker. Pero sa mga naunang pahayag, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi nila pinalis ng bansa si Romualdez na nasa sangkot sa manuwalyang flood control project dahil maring hindi na ito magbalik ng Pilipinas. Markado! Pag-freeze naman sa mga ari-arian ni Congressman Martin Romualdez hindi maaaring ipatupad basta-basta. Ayon kay Attorney Ad Fajardo, tagapagsulta at abogado ni Romualdez, kailangan munang maghain ng formal na aplikasyon ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals bago ito isakatuparan. Muli ring iginit ng abogado ni Romualdez na wala pang kaso laban sa kanyang kliyente sa Office of the Ombudsman o sa ibang korte. At ang mga pahayag na inaanda ng mga kaso ay hindi anya nangangahulugan ng aktwal
na pag-uusig. Markado! Sa bina ng House Justice Committee, natanggap na ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Pinadadalo si Trillanes sa impeachment hearing ngayong laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa pagharap sa komite, inatasan din si Trillanes na dalhin at isumite ang mga dokumento kaugnay sa alegasyon ng hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Unang sinabi ni House Justice Panel na ang impeachment proceedings ngayong araw ay nakatutok sa unexplained wealth at statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng ikalawang Pangulo. Markado! Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakahanda ng humarap sa impeachment hearing ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ombudsman Remulla, bibit-bitin nila sa pagdinig ang mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng pangalawang Pangulo bilang bahagi ng kanilang mandato. Nakadara naman na siyang sumagot kung siya ay tatanungin sa pagdinig ukol sa SALN ng ikalawang Pangulo. Ibabayan na rin umano ng Ombudsman sa taong bayan ang paghusga sa oras na ipresenta nila ang SALN ng Vice Presidente. Markado! Panibagong petisyon naman laban sa impeachment proceedings ng House Justice Committee inihain sa Korte Suprema. Sa petisyon ng grupo ng mga abogado na sina Yu Jairo Go, Micah de Guzman at Jake Leoncini, hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng TRO o di kaya'y writ of preliminary injunction laban sa proseso. Lain umano ito na mapigil ng mga pagdinig para sa ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente kabilang ang paglalabas ng mga sabpina. Gita mga petitioner, fishing expedition lamang ang ginagawa ng Kamara. Markado! Paglilitis kay Vice President Sara Duterte, hindi patatagalin ng Senado. Ito nung tiniyak ni Senate President Tito Soto sa sandaling iakyat sa kanila ng Kamara ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Sa punong balitaan, sinabi ni Soto na hindi na rin kailangan ipaliwanag sa kanya ang kahulugan ng salitang forthwith dahil alam niya na ang kahulugan nito. Sa tansya ni Soto, matagal lang isang buwan para tapusin ang paglilitis. Markado! Mga senador, inaasahang magpapakita ng pagiging patas sakaling simulan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Paalala ng Senate President Tito Soto sa kanyang mga kasamahan, dapat ay walang kinikilingan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Personal niya rin umunong kinausap ang mga senador na kailangang naiintindihan ng lahat ang rules of court at dapat nila itong paghusayan. Inasa na rin ng Senate President na magiging bukas sa publiko ang lahat ng gagawing pagdinig tulad ng mga nakalipas na impeachment trial. Markado! Embahada naman ng Portugal sa Czech Republic kinumpirmang walang hawak na Portuguese passport si dating Congressman Zaldico. Sa ulat ng GMA News, sinabi ng kanilang source sa embahada na batay sa Citizens Registry ng Portugal ay wala roong nakalista na pangalan ni Ko. Sa Citizens Registry umano makikita ang mga residente ng naturang bansa na nabigyan ng mga pasaporte o citizen card. Ayon pa sa source, matagal nang hindi nagbibigay ng golden visa ang Portugal at hindi umano nila nakatitiyak kung meron nito si Ko. Markado! Kaugnay niyan, dating Congressman Zaldico, isa sa pina ng Office of the Ombudsman sa oras na maibalik sa bansa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bahagi ito ng malalimang investigasyon ng kanilang tanggapan sa usapin ng mga manumalyang flood control project at iba pang issue ng korupsyon. Dagdag pa ni Remulla, dalawa lamang ang tiyak na gagawin ng dating kongresista kundi ang akuin o itanggi ang mga kaso. Paniniyak naman ng Ombudsman, pinira nila ang due process para kay Ko sa kanilang ginagawang investigasyon. Markado! Samantala, Justice Secretary Frederick Vida magtutungo sa Czech Republic ngayong linggo kasunod ang pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Secretary Vida, siya mismo ang haharap sa gobyerno ng Czech Republic para sa pagpapawi sa bansa kay dating Congressman Zaldico. Tumanggi muna ang kalihim na tukuyin ng mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating kongresista. Ang tiyak lamang niya, may babalik sa bansa ang dating kongresista at kumpiyansa siyang tama ang kilos ng pamahalaan. Markado! DOJ, inalmahan naman ng mga sabi-sabing fake news ang pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico. Nanindigan si Justice Secretary Frederick Vida na matibay ang hawak nilang impormasyon at walang basa ng mga duda ukol dito. Palawanag ng kalihim, sadyang maigpit ang data privacy laws sa Europa kaya walang larawan o lantarang paglalabas ng impormasyon na ginagawa ang Czech Republic ukol dito. Dagdag pa ni Vida,
ang pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Czech Republic para rito ay patunay na nasa naturang bansa ang dating kongresista. Markado. Senador Jay Versito, umaasang matutupad ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico. Kita Versito, dapat maibalik si Ko sa bansa sa namang paraan para matukoy ang ulo at mga kasabwat sa flood control project anomalies. Hamon ng senador sa gobyerno, iuwi ng ligtas si Ko lalo't marami anyang posibleng naghahangad na hindi na ito makauwi ng bansa. Tiyak anya na marami ang natatakot kumanta si Ko lalo na yung mga contractors o yung mga kongresistang kontratista ng malumalyang flood control project. Markado. Samantala, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sinopla ng Malacanang. Yan ay matapos questionin ni Leviste ang ginawang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico sa ibang bansa. Sa kanyang social media account, sinabi ni Leviste na hindi iyon dapat ginagawa ng Pangulo dahil siya mismo ang tinuturo ni Ko bilang mastermind ng flood control scandal. Pero buwelta ni Undersecretary Castro, mali na sitahin ang Pangulo dahil hindi naman siya akusado. Markado. At Malacanang, kinontra ang pahayag ni Atty. Harry Roque na hindi totoong naaresto si dating Congressman Zaldico. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Roque sa isang social media post na si Ko mismo ang nagsabi na hindi siya nakulong sa Czech Republic. Pero Kitipalas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagsalta na si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa sitwasyon ni Ko, gayon din si Justice Secretary Frederick Vida. Dahil dito hindi na anya dapat paniwalaan si Roque na palagi naman umanong nagpapakalat ng fake news. Markado. Mga kapuso, yan po unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay na lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 11 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado. DZBB Super Radio Number 1. DZBB Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Zobel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Zobel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Tanong ko lang po, paano po kung bumalik si Martina? Bumalik sa buhay ko, sa buhay natin. Paano kung maging kami ulit? Ayos lang po ba sa inyo? Kasi nung nakita ko siya kanina, iba po yung naramdaman ko eh. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com.
Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Super Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala mga kapuso, kaya naman dito sa Super Radio DZBB, makatitiyak kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. 4 na suspect, kabilang ang ama ng nawawalang minor de edad na babae, inaresto ng Bulacan Police. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Carlo Mateo. Kuyang Kaloy. Naresolba ng Bulacan Police sa loob ng 48 oras ang isang kaso ng pagkawala ng isang babaeng minor de edad sa Bustos, Bulacan. 4 na suspect ang inaresto ng mga operatiba ng Bulacan Police Provincial Office kabilang ama ng nawawalang minor de edad. Natagpuan naman ang 16 na taong gulang na biktima na wala ng buhay sa masukal na bahagi ng isang bakanting lote malapit sa Angat River, Barangay San Pedro, Bustos, sa Bulacan. Sa rekord ng pulisya, Abril 11 ng taong kasalukuyan, iniulat na nawawala ang biktima at 18 ng Abril nang madiskubre ang bangkay nito. Nasa kustodiya ng pulisya ang 4 na suspect na ipag-aharap naman ng kasong rape with homicide sa Office of the Provincial Prosecutor sa Malolos City. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZBB, balitang totoo. Markado, kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Carlo Mateo. Mga kapuso, wag pong kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search nyo lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At syempre salamat sa mga nakatutok sa atin sa kanila ng mga radyo at online. Mga maagang gumising, para makinig ng balita at magkape. Sina Nelson Malinaw at Antonio Nafangon. Anselma Gonzalez, good morning. Cherokee. Nandiyan din sina Sergio Gravador. At yung mga kapuso natin sa BFP Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo. Gayon din, sina Tita Cora Santo Tomas at Nanay Dory at Nanay Grace de la Cruz. Markado! Balik po tayo sa balitaan. 18 minuto makalipas ang alas 3. Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak sa Department of Energy ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa. Ginawa mo nito ng Pangulo sa pulong ang Uplift Committee kaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng tensyon sa Middle East. Kabilin-bilinan umano ng Pangulo sa DOE, hindi dapat maputol ang supply ng mga produktong petrolyo dahil hindi dapat humantong ang bansa sa tinatawag na stagnation o kakulangan sa paglago sa ekonomiya. Samantala sinabi ni Castro na hindi na pag-usapan sa pulong ang suspensyon ng excise tax ng diesel at gasolina. Markado! Senador Amy Marcos pinuna ang umano'y atrasadong pasya ng administrasyon na panghimakusukan ng pagtatakda ng presyo ng petrolyo. Ayon sa senador, nakalulungkotan niya kung kailan pababa ng presyo ng petrolyo ay saka lamang magsasabi ang Department of Energy na may kapangyarihan ng gobyerno na limitahan ang pagtaas ng presyo at dakdaan ng minimum ang rollback. Sabi ni Senador Amy na noong dineklara ang National Emergency o National Energy Emergency ay gumalaw na agad ang DOE para makontrol ang presyo ng petrolyo.
Markado! Grupong Piston nagsagawa naman ng kilos protesta sa may bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Panawagan nila tanggalin ang old regulation law at ang excise tax sa langis. Naging normal naman ang biyahe ng mga jeep sa Aurora Boulevard patungong Maynila at pabalik. Marami rin ang pampaserong jeep ang bumiyahe at walang nakitang mga stranded na pasahero. Markado! Samantala, LTFRB magpapakalat naman ng mga mystery rider sa mga pampublikong sasakyan na kalahok sa service contracting. Di para alamin kung sumusunod ang mga nagmamaneho ng mga PUV sa pagbibigay ng itinakdang diskwento sa kanilang mga pasahero. Nauna rito sinawalat ni Marvel Buena ng grupong Manibela na may ilang modern jeepney umano na kasama sa service contracting ang nandaraya ng pasahero sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng diskwento. Parte ko na tinukoy ni Valvena ang mga modern jeepney na hindi nakilahok sa idinansad nilang tigil pasada kahapon. Markado! DTI maglalabas naman ng 2 bilyong pisong pondo para sa mga e-transport loan ng mga TNVS driver. Ayon kay DTI, Secretary Cristina Roque, layunin ng programa na matulungan ng mga TNVS driver at iba pang nasa transport sector na lumipat sa paggamit ng mga electric vehicle, lalo na ngayong may kinakaharap na krisis sa supply at presyuhan ng langis. Sa ilalaman ng programa, maaaring umutang ang mga benepisyaryo mula 1.5 billion pesos hanggang 3 million pesos na puhunan upang makabili ng mas makabago at environment-friendly na sasakyan. Markado! Samantala, gobyerno walang gastos na ipinatutupad na toll exemption sa mga biyahero ng agricultural products. Ayon kay Aray Perez, Undersecretary for Agro-Marine Industrial System ng Department of Agriculture, nahikayat ng gobyerno ang mga tollways na tumulong ngayong dumadaan ng bansa sa krisis. Dahil dito abot sa 1,500 hanggang 3,000 pesos ang matitipid sa toll ng mga galing sa Hilaga at Central Luzon, habang aabot naman sa 6,000 pesos ang matitipid ng mga galing sa Katimugang Luzon. Sa umabot na sa 1,162 ang mga truckers na kasama sa food lane program para sa toll exemption. Markado! State of calamity dineklara naman sa Cagayan, bunsod na rin ng malalang epekto ng tagtuyot at krisis sa langis. Sinabi ni Engineer Arsenio Antonio ng Office of the Provincial Agriculture ng Cagayan na umaabot ng mahigit 10 bilyong piso ang tinatayang kabuong halaga ng mga nasirang pananim at mga apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaugnay ito, agad namang inaprobahan ng konseho ang resolusyon na magbibigay ng tulong sa mga labis na apektado, lalo na sa mga mangingisda at magsasaka. Markado! Apela naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanwekasyong restriksyon ng ICC sa kanyang kaso dedesisyonan ngayong araw ng Appeals Chamber para ito sa kaso niyang Crimes Against Humanity o Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Matatanang ibinasura ng ICC Pretrial Chamber ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte at iginiit na mayroong restriksyon ng korte sa mga nabanggit na krimen ng miyembro pa ang bansa ng ICC. Pero inapela ito ng kampo ni Duterte at iginiit na umalis ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Markado! Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity retired General Carlito Galvez Jr. nagbitiw na sa pwesto. Sa isang pahayag, sinabi ng Galvez na kailangan niyang tutukan ang kalusugan ng kanyang asawa, maging ang kanyang pamilya. Bago sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, si Galvez ay naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at nagsilbi rin bilang COVID vaccine czar noong COVID-19 pandemic. Pinalitan si Galvez na dating DLG Secretary Melsanen Sarmiento. Markado! Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo desidido nang hindi tumakbo para sa national position sa election 2028. Sa isang panayam, sinabi ng alkalde na marami pang kailangan ayusin sa Naga City at hindi sapat ang 3 taon para maiskatuparan ang mga programa para sa lungsod. Para kay Robredo, mas matimbang na tumakbo para sa ikalawang termino bilang alkalde ng Naga City. Naniniwala rin si Robredo na marami pang personalidad na karapat-dapat para sa posisyon. Markado! Sa ibang mga balita, paglalaanan ng matutuluyan sa mga police trainee, iminungkahi kasunod ng alegasyon ng Barracks Rental Kickback Scheme ng 7 tauhan ng PNP Training Service. Sa naturang scheme, tinataasan at pinapatungan ng 500 pesos ang renta kada buwan ang tinutuluyan ng mga trainee. Dito nagka-addition pa sa pwesto. Dahil merong viral post doon sa social media tungkol sa reklamo dito sa Barracks Rental. Ayon kay Police Brigadier General Randall Tuanyo, tagapagsalita ng PNP,
Layo na mungkahin na maiwasang maulit ang pananamantala sa mga bagong pulis. Samantala sinabi naman ni Tuanyo na nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa naturang alegasyon laban sa mga tauhan ng PNP Training Service. Markado! Teachers Dignity Coalition o TDC, hidiling na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng 3 grading system para sa school year 2026-2027. Ayon kay Benjo Basas, National Chairperson ng TDC, hindi pa lubusang naintindihan ng ilang guro ang paliwanag sa ipatutupad na sistema. Makabubutihan niya na pag-aralan pa ng DepEd ang sistema at magpatupad muna ng pilot testing bago ito ganap na ipatupad. So iniginit ang grupo na unahing tugunan ng pamahalaan ng iba pang suliranin ng mga paaralan gaya ng kakulangan sa gamit ng mga estudyante, guro at maayos na pasilidad. Markado! Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang paglalabas ng 17.27 billion pesos na pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang natunong budget ay para sa konstruksyon ng 4,960 classrooms. Ginawa muna ito ng Pangulo para matugunan ang matagal ng kakulangan sa mga silid-aralan at may sulong ang kapakanan ng mga estudyante. Din pa ni Castro, hangad ni Pangulong Marcos na makapag-aral ng maayos, ligtas at may dignidad ang mga estudyante. Markado! Samantala, publiko binalaan naman ng DSWD laban sa mga nag-aalok ng pagpapabilis ng proseso ng travel clearance para makapagsama ng mga minor de edad. Sabi sa kagawaran, kanilang nilinaw na wala silang kaugnayan sa mga social media page gaya ng Black Box Travel and Tourism, Flight Deck Junelin Tanola at Black Box PH Corporation. Ayon kay Assistant Secretary Erin Dumlao, ang mga impormasyon mula sa mga nabanggit na social media pages ay hindi beripikado ng kagawaran. Diyan niya pinahintulutan ng DSWD mga fixers sa anumang transaksyon kasabay ng paalala sa publiko na dumaan lang sa opisyal at tamang proseso upang masiguro ang ligtas ng pagkuha ng mga travel clearance. Markado! At 2 suspects sa tinatawag na gas and run sa Payatas, Quezon City arestado na. Ay sa Quezon City Police District, nakilalang 2 suspect na sa alias Tyrone at Ricky. Ayon kay QCPD Station 13 Director Lieutenant Colonel Rowena Amata, sinampahan ng reklamang staff ang 2 suspect. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Lunes, nang takbuhan ng puting Vios ang pump attendant matapos magpakarga ng gasolina ng abot sa 1,500 pesos ang halaga. Markado! At 3 individual na umano'y sangkot sa human trafficking ay niresto sa Pampanga. Nasakot ang 3 suspect ng salakay ng mga ahente ng NBI at mga kinatawan ng Mabalacat Social Welfare Development Office ang isang KTV bar sa probinsya. Kabilang sa naresto ang may-ari, floor manager at cashier ng establishmento. Ligtas naman sa operasyon ang 21 kababaihan na ginagamit umano sa malalaswang aktibidad kapalit ng pera sa naturang KTV bar. Markado! At dyan na po nagtatapos ang ating balitan mga kapuso, mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ang tabayanan po susunod ng programa, Umaga na Balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ang oras. 28 minuto na makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Markado!